Ano pong magandang pampatulog? Alam ko marami sa atin, problema yan. Pagdating ng gabi, minsan may insomnia, hindi makatulog. Nahihirapan na antukin. Anong magandang pampatulog? Yung iba sasagot po nila, panonood ng TV o panonood sa cellphone. Pero alam niyo po ba, sabi ng mga doktor, pag palagi kang nanonood ng TV o nakatutok ka sa LCD screen, mas hindi ka aantukin dahil yung liwanag, kala ng iyong katawan, umaga pa rin. Hindi magandang pampatulog ang panonood. Yung iba sasagot, kape. Yun po yung nakakapagtaka. May taong nakakatulog pagkatapos uminom ng kape. Yung kape ba talaga ang nakakapagpatulog? Ang nakakapagbigay ng antok? Minsan, yung pag-iisip lang ng tao. Di po ba? Yung kanyang mentality, sinasabi na, pag nakainom na ako ng kape, makakatulog na ako. Pero ano pong sabi ng mga doktor? Kahit na masarap ang kape, mag-ingat po kayo. Because caffeine blocks oxygen to our brains. Hindi rin po magandang pampatulog ang kape. May isa po na pwede nating gawin para tayo ay antukin, ma-relax at makatulog. Ano po yun? Bago ka matulog, habang nakahiga ka, magdasal ka at magpasalamat sa Diyos. Yan po yung pinakamagandang paraan para antukin ka, para makatulog ka, para magpahinga, hindi lang ang iyong katawan, kundi lalong-lalo na ang iyong kaisipan. Because remember that very beautiful quote that says, if at night you cannot sleep, count your blessings instead of sheep. Ang ganda po, no? Ulitin ko. If at night you cannot sleep, count your blessings instead of sheep. Kung gabi na, hindi ka pa rin inaantok, hindi ka makatulog, bilangin mo, pagmasdan mo, tingnan mo, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo, imbis na magbilang ka ng tupa sa isip mo. Nakita po ng mga siyentipiko na ang pasasalamat ay napakaganda para sa ating pangangatawan, lalong-lalo na sa ating mga kaisipan. Ang tawag po ng mga scientists ay gratitude is the lubricant of the brain. Nagiging healthy, malusog, gumagana daw po ng mabuti ang utak, ang isip ng tao pag siya po ay nagpapasalamat. Isa pong mood booster ang pasasalamat, gratitude, thanksgiving. So, the more that you are grateful, the more that you are thankful, the more that you appreciate the blessings in your life, you will become a lot healthier, you will become a lot happier. Tandaan niyo po yan. At pinapaalala din po sa atin ng Diyos that when you thank God, you become holy. When you thank God, you become close to Jesus. Narinig po natin ang kwento tungkol sa pagpapagaling ng 10 taong may ketong. 10 people were healed from their leprosy. Pero ilan daw po yung bumalik para magpuri, magpasalamat sa Diyos. Hinahanap ni Jesus yung iba. 10 ang gumaling, bakit isa lang ang bumalik? Tignan niyo po, mahalaga din sa Diyos ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Because remember, my dear friends, that our thanksgiving is not only our gratitude to God, our appreciation to God, but when you are thankful, that in itself is a gift to you. Our gratitude to God benefits us. Yung ating pasasalamat, isang pag-aalay ng kapurihan sa Diyos. Pero habang ginagawa mo yon, pansinin niyo po, bumabalik sa iyo ang epekto. Nagiging mas masaya ka. Nagiging mas malusog ka. Mas lumalakas ka sa pamamagitan ng iyong pasasalamat. Pero ang tanong, bakit ba mayroong mga tao hindi marunong magpasalamat? I believe all of us has a capacity to thank God. Kaya naman nating magpasalamat, pero meron nagiging hadlang o sagabal sa ating pasasalamat. Ano po ito? Masyado tayo nagmamadali sa ating buhay. We are already living in the future.
Bakit po yung siyam na gumaling, hindi bumalik kay Jesus, hindi nagpasalamat, hindi nagpuri sa Diyos? Alam niyo po ang dahilan? Nagmamadali sila na pumunta doon sa pari. Yun po, yung utos ni Jesus. Sabi niya, go show yourself to the priest. Akala nitong siyam, kung sino man ang mauna doon sa pari, gagaling siya. Kaya nga sa pagmamadali nila, hindi nila napansin na may tinanggap na silang biyaya at bendisyon sa Diyos. Hindi po ba ganyan din tayo madalas? We are rushing off to many things that we want to accomplish in our life. Nagmamadali tayo sa ating pagtatrabaho para makakuha tayo ng sweldo. Nagmamadali tayo sa ating pag-aaral para makapagtrabaho tayo at makatulong sa ating mga pamilya. Nagmamadali tayo sa ating mga ginagawa para makapagpahinga tayo. Pero sa ating pagmamadali, ano ang ating nakakalimutan? Yung mga biyaya at grasya na tinanggap na natin sa Panginoon. My dear friends, when you always rush in your life, pag kayo po ay nagmamadali palagi sa iyong buhay, baka hindi nyo masulyapan, hindi nyo mapansin yung mga napakarami, napakagandang biyaya, pagpapala na binigay ng Diyos sa inyo. Pag tayo ay nagmamadali, madalas yan ang problema, kaya tayo ay natatakot at nangangamba sa buhay. Remember also, my dear friends, that the opposite of gratitude is fear. Ang kabaliktaran ng pasasalamat ay takot. At bakit natatakot ka, nangangamba ka? Kasi advance na ang isip mo. Kasi nabubuhay ka na sa kinabukasan na wala pa naman. At pansinin niyo po, pag kayo ay natatakot, di ba, sumasakit yung ulo niyo. Pag kayo ay nangangamba, nanghihina kayo. That is the opposite of appreciation, of thanksgiving, of gratitude. Ano po ba yung pasasalamat? It is living in the present, pananatili sa kasalukuyan. Pag nananatili ka sa kasalukuyan, napapansin mo yung mga biyaya at grasya ng Diyos, diyan ka lalong nagiging masaya. Malaking tulong po sa atin ang pasasalamat spiritually, physically, and mentally. Let us practice gratitude daily. Paano po? Araw-araw, gawin niyo po ito. Pagkagising niyo pa lang po, wag muna po kayo tatayo sa inyong mga kama. Give yourself some time. Habang nakahiga ka, kahit nakamulat ang iyong mga mata, magpasalamat ka sa mga ano ang iyong tinanggap ngayon sa iyong buhay. Try to see and appreciate the blessings that God has given you. Count your blessings. Yun muna po yung inyong gawin. Napakarami sa atin, pagkagising agad, tumatayo, kaya agad nahihilo. Napakarami sa atin, kagising agad, nagmamadali, na maglinis, maglaba, magluto. Yes, those things are important. Pero, may mas mahalaga bago mga bagay na yon. Baka hindi mo matapos ang iyong mga katungkulan dahil manghihina ka, dahil magkakasakit ka. Before anything else, start your day with gratitude and thanksgiving. At pagkatapos mong binilang, napansin, tinignan yung mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Secondly, thank God for the things that you will receive throughout the day. Kahit na hindi pa nangyari, pasalamatan mo na agad sa Diyos. Napakaganda pong exercise niyan. At makikita niyo po, magbabago ang inyong nararamdaman, magbabago din ang inyong pananaw. Mga kapatid, ang pasasalamat sa Diyos, kahit na iniaalay natin sa Diyos, para din sa atin. Isa po yung napakagandang panalangin na napakalaking tulong sa atin. So practice gratitude every day. And I tell you, you'll become a lot happy, healthy, and holy.